Hallelujah. Sino handa na sa salita ng Panginoon sa umagang ito? Hallelujah. Parang hindi kayo excited. Parang wala talaga. Parang hindi excited. Parang gusto ko na lang bumaba. Sino po excited sa umagang ito na makarinig ng salita ng Panginoon? Hallelujah! Lahat na excited na makarinig ng salita ng Panginoon, sumigaw ng hallelujah! Sumigaw ng praise the Lord! Amen. I want this church to be a church that's excited to hear the Word of God. Amen. I always envision this church, magmula nang marinig ko to sa isang pastor, I want this church to be known as a church na gutom sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya handa na po ba tayo sa umagang ito? Amen. Today we're gonna talk about Exodus pa rin. Nasa book pa rin tayo na Exodus. And today mga kapatid, it's gonna be something different. Because usually, last week, pinag-aralan po natin ang Exodus chapter 3. Palapakan naman po natin ating Pastor Alex. Amen. Sa napakagandang salita na binigay niya sa atin about mission and vision. Amen. Na kapag tayo binigyan ng mandato ng Panginoon, kailangan alam natin yung tibok ng puso ng Panginoon. Kailangan alam natin yung reason behind. Kung tayo nasa isang kumpanya, alam dapat natin yung mission and vision ng kumpanya pinagtatrabahuan natin. Otherwise, you will just be there dahil sa sahod. Amen po ba? At kapag wala ka ng sahod, wala ka ng gana sa lahat ng bagay. But if we know the mission and vision, sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo ba? Yung mission at vision. Amen. Alam ba natin yung mission at vision? Kapag alam mo yung mission at vision ay binibigay sa atin ng Panginoon, kapag alam mo yung heart behind kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon, kapatid, you will stop from just being there to loving being there. Amen. Hindi ka lang basta nandyan, kundi mamahalin mo kung bakit ka nandyan, bakit kasi nauunawaan mo. Sabihin nga natin sa katabi natin, nauunawaan mo ba? Amen. Hallelujah. Sa umagang ito mga kapatid, we're not gonna do Exodus chapter 4. Amen. Kasi Exodus chapter 4 na dapat ngayon. But today I wanna do a recap of Exodus chapter 1 hanggang Exodus chapter 3. Kasi kahit bago pa magsalita si Pastor Alex kahapon, God is impressing something to me na parang kulang yung teaching about Moses. Parang kulang yung reason o yung dahilan kung paano siya kinuha mula sa isang ilog, ginamit siya ng Panginoon hanggang sa nandito na siya, tinatawag na siya ng Panginoon sa burning bush. At parang I can feel that there's something more to it, na meron pa tayong kailangang matutunan about sa kung paano tayo tinawag ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, tinawag ka ba ng Panginoon? Amen. So, sa umagang ito, lahat tayo tumayo, amen, sa pagbabasa ng ating foundation verse. Makikita po natin ito sa Jeremiah chapter 1 verse 4 to 8. Jeremiah chapter 1 verse 4 to 8. Amen. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 verses lang po ito, 2 slides lang po yan. So basahin po natin ng sabay-sabay, ng malakas at maayos. Jeremiah chapter 1 verse 4 to 8. Ready, go! Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka ba ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, si Jeremiah to, ready, go. Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Amen. Next slide please. Ready, go. Subalit, ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ng aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi sa iyo. Palapakan naman natin ang Panginoon. Tayo lahat ay makakaupo. Amen. Dahil nag-pray na naman tayo kanina. Hallelujah. Coming in hot ang ating foundation verse ngayon, na sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, na sinabi niya, bago ka pa isinilang, bago ka nasa sinapupunan ka pa lamang ng magulang mo, pinili na kita para maging propeta, para sa aking mga salita, para sa akin. At nagkaroon ng doubts, nagkaroon ng excuses, nagkaroon ng parang agam-agam si Jeremiah. Sabi niya, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Bata pa po ako. Sobrang legit ng, kumbaga para sa atin, pwedeng palakasan yung mic ko.
Ayan, parang para sa akin, sobrang legit o sobrang totoo nung sinasabi niya. Bakit? Kasi marami sa atin, mga kapatid, ayaw mo mag-share ng salita ng Panginoon, ayaw mong humayo para mangaral ng salita ng Panginoon. Kapag sinabi ko pong humayo para mangaral, hindi po yan yung magmi-missionary ka, ano-ano ka. Ang sinasabi ko po, yung sa mga taong nasa paligid mo na. Yung sa mga taong lagi mo nang kausap araw-araw. Yung sa mga taong lagi mo nang nakikita, mga kapatid, tinawag ka ng Diyos para sa mga taong yon. Amen. Kasi kung tutuusin, dapat nasa ibang lugar ka, pero pinili ka ng Diyos, walang aksidente sa Kanya. Kaya nakikita at kasama mo yung mga taong yan dahil gagamitin ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Amen. At tinatawag ka niya para dalhin itong mga taong ito papunta sa Kanya. The problem is, marami sa atin ang hindi tumutugon sa tawag ng Panginoon dahil katulad ng sinabi ni Jeremiah, mga kapatid. Sabi niya, hindi po ako magaling magsalita. Sino dito ganun yung problema? Na hindi siya marunong magsalita sa harap ng maraming tao. Marami po sa atin yung ganyan. Actually, that's one of the top 5 fears ng mga tao ngayon. The fear of public speaking. Sunod po yan sa the fear of snakes at saka sa the fear of heights. Isa po sa mga fear ng mga tao ay the fear of public speaking. Pero mga kapatid, kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi yan ibig sabihin na magsasalita ka na agad sa maraming tao. And kapag tinawag ka ng Diyos, sabihin mo nga sa katabi mo, pag tinawag ka ng Diyos, amen, hindi niya i-require agad na magsalita ka na parang si pastor na nagsasalita sa harap ng maraming tao. God will not require you something na hindi mo kaya. Hello? Hindi ka sasabihan ng Panginoon na gawin niyo isang bagay na alam niyang hindi mo kaya. Pero at sabi niya, bata pa po ako. At sabi dito ng Panginoon, sabi niya, huwag mong sabihing bata ka. Hello? Huwag mong sabihing kabataan ka lang para hindi kita gamitin sa mga taong mas matatanda pa sa'yo. Isa yan sa mga bagay na kinatatakutan ko, mga kapatid. Nung magsimula po ako maging pastor dito sa Cainta, ang sabi ko agad sa Panginoon, Lord, tinawag mo ko magpastor kapalit ni tatay. Sabi ko, paano ko gagawin yun? Paano ko pagpapastoran yung mga taong mas matatanda sa akin? Isa yan sa mga bagay na sinabi sa akin, pero mga kapatid, kailangan nating panghawakan yung sinabi dito ng Panginoon na sabi niya, hindi dahilan na bata ka. Hindi dahilan yung edad mo, hindi dahilan yung kung anong estado mo sa buhay, pero sabi dito, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa'yo. Ibig sabihin, meron lang mga taong sasabihin na sa'yo ang Panginoon na kumbaga gagamitin ka sa mga taong ito. At sabi niya, ipahayag mo ang lahat ng sasabihin ko sa'yo, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. So let's do the title of my message for today, and as pinakita na nila, tinawag ka niya. Amen. This is an Exodus recap from Exodus 1 to 3, Book of Exodus series. Amen. So let's do a recap, mga kapatid. So tinawag si Moses, tinawag si Moses na maging instrumento para palayain ng buong Israel mula sa kamay ng mga Ehipsyo, mula sa kamay ng Pharaoh. Amen po ba? Nagsimula siya bilang isang adopted son ng prinsesa o ng anak ng Pharaoh that time. And in short, mga kapatid, isa siyang promising star. Isa siyang sikat na tao doon sa Egypt. Pero dahil sa pagtatangka na iligtas ang isang Israelita mula sa isang Ehipsyo na sinasaktan yung sarili niyang kababayan, mga kapatid, nagpunta siya sa Midian, isang disyerto, isang lugar na nasa gitna ng disyerto. At sabi dito, at doon siya tumakas para sa kanyang nagawa. Amen po ba? Amen. Sabi dito, mula sa isang nasusunog na halaman. So pinapaikli ko na lang po yung kwento. Ito na po yung last week. Mula sa isang nasusunog na halaman o burning bush, tinawag siya doon ng Panginoon. Isang kamanghamanghang scene. Hindi niya pa nakikita dati. Nakakamangha naman to yung halaman nasusunog pero hindi natutupok. Yung halaman nag-aapoy pero hindi natutupok. Ang sabi dito, mga kapatid, mula sa isang nasusunog na halaman, kinausap ng Diyos si Moses at inatasang maging tagapagligtas. Sabihin natin tagapagligtas. Ng Israel para makalabas ito sa Egypt. Ito yung problema, mga kapatid. Kaya nga nandun si Moses sa Midian. Kaya siya nandun. Bakit? Tumakas siya because he tried to be a savior one time. Hello?
Hindi nyo natin naintindihan. He tried to be a savior one time. And now, God is asking him to be a savior again. This time, hindi lang para sa isang Israelita, kundi para sa buong lahi ng Israel. Amen. At ito mga kapatid, kumbaga kung ako si Moses, at nandun ako, at tinawag ako ng Panginoon dun sa burning bush, sasabihin ko sa Panginoon, Lord, kaya nga ako nagtago dito eh. Kasi the last time I tried, napahamak ako. The last time I tried this, Lord, the last time I trusted you, the last time na nilakaran ko yung purpose ko, napahamak ako. And so mga kapatid, katulad ni Moses, ito muna ang gusto kong maunawaan ng lahat. Katulad ni Moses, tinawag ka ng Panginoon. Hindi lang si pastor ang tinawag. Yan po kasi ang misconnotation ng lahat na ay si pastor yan. Kapag hahayos ay si pastor yan. Mga kapatid, ang trabaho ko po dito, at hanapin nyo po, hindi ko to napaghandaan. Ang trabaho ko po dito mga kapatid, makinig, ay i-equip kayo. Ipapasa ko yung lahat ng meron ako sa inyo. Aalagaan ko kayo. At ituturo ko sa iyo at ihahanda ko kayo para gawin ninyo yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Hindi ko kayo papakainin, hindi ko kayo papadidehin, hindi ko kayo, diyan ka muna anak, habang nagtatrabaho muna si pastor dito. Amen. Kawawa naman kayo, anong problema nyo ngayon? Sinong umaaway sa inyo ngayon? Magkano utang ninyo ngayon? Anong ipagpapray ko? Mga kapatid, napapagod si pastor kasi ang iniisip ng mga tao, ako lang yung tinawag. Pero mga kapatid, ang totoo, tinawag tayong lahat ng Panginoon. At hindi ka nandyan para umupo at magbutas ng bangko, kundi lahat tayo tinawag ng Panginoon para gawin yung bagay na gustong magawa ng Panginoon sa mundong ito. Palapakan naman natin ng Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 29. At sabi po dito, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang mga natuturing na hangal ng sanlibutan. At sabi dito, upang hiyain ang marurunong. Pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinamak, mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makakapagmalaki sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, lahat tayo dito tinawag ng Panginoon, kaya hindi natin pwede mag-excuse na hindi kasi ako ganito, ganyan, na hindi pa kasi ako ganito, hindi pa kasi ako mayaman, kaya hindi ako pwede magsalita about sa financial management, hindi pa ako magaling, kaya hindi ko pwedeng sabihin ang Diyos ang nagpapagaling, kahit alam ko sa sarili ko, napapagalingin ako ng Panginoon sa pananampalataya, kahit iba pa yung nakikita ko. Hello? Amen. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi pa tayo isang bagay para tayo tawagin ng Panginoon. Kahit nga si Moses, mga kapatid, tingin sa akin lahat, galing sa kanyang marangyang buhay. Alam niyo po ba, kinailangan ni Moses natanggalin sa sistema niya yung pagiging maharlika niya. Kinailangan matanggal sa sistema ni Moses yung pagiging magaling niya sa labanan. Kailangan matanggal sa sistema ni Moses yung mga ugaling Egyptian. Kaya ano nangyari? For 40 years, nandun siya sa Midian, sa disyerto. Kasi kailangang ibaba ng Panginoon yung mapagmataas na Moses. We wonder, parang iniisip natin na hindi pa kasi ako ganyan, kaya hindi ako ginagamit ng Panginoon. You think na lahat lang ng mga nasa taas ginagamit ng Panginoon. Kapag binasa nyo sa Biblia, lahat ng mga matataas, binababa ng Panginoon, sa Kanya gagamitin. Hallelujah! Kaya mga kapatid, kung nasa baba ka na, amen, maswerte ka kasi wala nang pagbababa na gagawin sa iyo ang Panginoon. Napakahirap kaya na mula ka sa Egypt na ang sayo mo ganun. Amen. Ngayon ano ka na? Amen. Bababa ka ng Panginoon sa disyerto na ang sayo mo na ngayon. Ganon na yung magiging sayaw mo. Dati, yung mga ubas, ginaganon na sayo, linalaglag na sayo. Amen. Yung mga Egyptians, pinapaypayan siya. Maharlika siya that time eh. Bakit? Pero kailangan siyang ibaba ng Panginoon. Kaya marami sa atin mga kapatid, maganda yung buhay mo dati.
Pero nung naranasan mo yung palo ng Panginoon, ay, tinawag pala ako ng Panginoon. Bakit? Kasi kapag nasa taas tayo, hindi natin napapansin ng Diyos. Kapag marangyang buhay natin, kapag maayos ang lahat ng bagay, hindi natin napapansin ng Panginoon. Ngayon, kailangan niya tayong ibaba. Hindi para manatiling baba, kundi para maging maayos ang puso natin. Para the moment na tinaas na tayo ng Panginoon, meron tayong mataas na kalagayan pero mababang puso. Hallelujah! Binabago ng Diyos ang puso natin. Palapakan naman natin ang Panginoon. And that's what Moses experienced for 40 years, mga kapatid. Hindi lang siya linggo nagtagal sa Midian. Biruin mo, nagkaroon siya ng asawa, si Zipporah. Nagkaroon siya ng mga anak dito. Hindi lang minention, but Moses had kids here in Midian. Amen? At naging pastol pa siya. Ibig sabihin, naging lifelong job niya ang pagpapastol ng tupa, at kaya siya napunta dun sa bundok na yun na may nag-aalab na halaman ay dahil nagpapastol siya doon. Dinadala niya dun yung mga kawan, yung mga tupa dun sa bundok na yun para manginain, pero ang hindi niya alam, dadalhin niya ang buong mga Israelita, at sabi ng Panginoon, dadalhin ko sila dito para dito sila sumamba sa akin. Amen. Sabi po dito, John chapter 15, verse 16, sabi ng Panginoon, for you did not choose me. Pwede po bang makahinga ako ng tubig mula sa ref? Alright. Wala pa naman natin ang Panginoon, may mga ref na tayo dito. Amen. Meron po tayong cabinet, may sofa na tayo. Amen. Ang di nyo po alam, lumayas na po kami sa bahay namin. At yung mga gamit po namin yan na nandito. Pero sa ako na po siguro ikikwento yan, medyo malayo siya sa pinag-uusapan natin ngayon. Amen. Pero Exodus tayo, hindi tayo sa Syria Street sa may floodway. Okay. Amen. So sabi po dito, John chapter 15 verse 16, for you did not choose me. Ito yung mga kapatid yung nakakapagtaka, no? Hindi daw tayo pinili ng Panginoon. Mali po pala sinabi ko. Ayan. Hindi po pala tayo yung pumili sa Panginoon. Madalas sinasabi natin, ay kasi hindi ko kasi pinili ang Panginoon, ay kasi pinili mo siya kaya kaganyan. No. Hindi natin siya kayang piliin, not unless nalaman nating pinili niya tayo. Hindi talaga natin kayang mahalin ang Panginoon, not unless ma-realize mo na minahal ka ng Diyos. Hindi ka talaga magsisimba at hindi mo pupurihin ang Panginoon at mamahalin mo siya, not unless maramdaman mo sa sarili mo na minahal ka niya. So no, hindi mo pinili ang Diyos. Pinili ka ng Diyos, kaya mo siya nagagawang piliin ngayon. At sabi dito ng Panginoon, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Pinili daw tayo ng Panginoon hindi para mag-preach. Alright? Pinili tayo ng Panginoon para magkaroon ng bunga. At ano yung bunga na yun, mga kapatid? Isa sa mga bunga na yan, siyempre meron tayong fruits of the Holy Spirit, pero isa sa mga bunga hinahanap na sa atin ng Panginoon, mga taong nadala mo para sa Kanya. God doesn't care if you preach away to them, kung mag-preach ka, amen? Pero maraming mga tao, mga kapatid, you can win them by just being nice to them. You can win them by just teaching them na ganito yan, bro. Ay, salamat, bro. At dahil dyan nakakilala siya sa Panginoon. You can win them by just giving to them. Hindi mo kailangan mag-preach para mawin, pero ano yung kailangan, ano yung pinaka-goal? Tinawag tayo ng Panginoon para tayo'y magkaroon ng bunga. Listen to this. Pag umakyat ba tayo sa langit ngayon, for example, ngayon aakyat tayo sa langit. Pagdating pa sa langit, mga kapatid, ilang bunga ang dala mo sa Panginoon? Naitanong mo na ba yan sa sarili mo? Ilang bunga ang nadala mo sa Panginoon? Alam, isa po sa mga bunga hindi ko makakalimutan ay si Nanay Melinda. Si Nanay Melinda po ay member po natin dati nung meron pa po tayong outreach doon sa may Arienda, sa Lupang Arenda, diyan po sa may malapit sa C6. Siya po ay yung tao na nakita ko siya. Ako yung ginamit lang ako ng Panginoon para siya ay makakilala sa Panginoon. At alam niyo po, hanggang sa namatay siya, na ako yung pastor na nasa tabi niya.
Ako pa yung nagdala sa kanya sa ospital, ako yung bumibisita sa kanya sa ospital, ako yung nagpe-pray sa kanya sa ospital, hanggang sa malagutan siya ng hininga, nakita ko siya. Nagpasalamat ako sa Panginoon, Lord, salamat. Kasi binigyan mo ko ng pribilehiyo, binigyan mo ko ng opportunity para magkaroon ng isang bunga na alam kong pagdating ko sa langit, isa siya sa mga bungang dadalhin ko sa iyo, Panginoon. Isa siya sa mga bungang alam kong ako yung ginamit mo, Panginoon. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, huwag nating nasahin na magkaroon lang tayo ng pera. Huwag natin nasahin na magkaroon tayo ng magandang trabaho lang. Yes, nasahin natin yun, pero hindi lang tayo matapos sa ganoon, kundi magkaroon tayo ng bunga sa Panginoon. Na ikaw na nakakilala ka sa Diyos, ikaw na ngayong kumikilala at nagmamahal sa Panginoon, na makapagdala ka ng isang kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, tinawag ka niya. Yung iba walang kausap, sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka niya. Amen, palapakan naman natin ng Panginoon. Ito yung problema. Ito yung tanong ng marami. Next slide please. Bakit marami pa rin hindi sumasagot sa tawag ng Panginoon sa buhay niya? Bakit kaya maraming mga tao pa rin ang ini-ignore, tinatawag na siya ng Panginoon, sinasabihan na siya ng Panginoon na, uy, dali mo naman to sa church, invite mo siya sa church, uy, kailangan niya ng prayer, ipag-pray mo siya. Bakit maraming taong hindi sumasagot o tumutugon sa tawag ng Panginoon? Magbibigay po ako ng ilang mga dahilan at kokopyahin natin siya sa buhay ni Moses. Handa na po ba tayo? Number 1, ito na yung sinasabi ko kanina, sinubukan ko na yan dati, napahiya lang ako. Hello, sino po yung ganyan dito? Sinubukan ko na yan dati, napahiya lang ako. Marami sa atin ayaw mong tumugon sa tawag ng Panginoon ay dahil sinubukan mo na yan dati, pero walang naging bunga. Wala pong mas nakakapagod sa isang gawain na wala kang nakikitang bunga. Amen, nakakapagod kaya yung suyo ka ng suyo, punta ka ng punta sa bahay nila, wala namang gusto yung babae sa'yo. Amen. Hindi mo nakikita yung bunga. Nakakapagod kaya yung punta ka ng punta sa klase, lagi ka nag-aaral, tapos sa tuwing nagtetest ka, laging bokya o laging hindi pasado. Yung wala ka nakikitang bunga, hello, nakakapagod yun. Hello, amen, totoo ba? Nakakapagod yung pinagpupursigihan mo isang bagay tapos wala ka nakikitang resulta. Amen ba? Kaya hindi natin masisisi din yung mga taong walang bunga. Pero bakit nga ba hindi nagkakabunga ang isang bagay? Number 1 na dahilan kung bakit hindi nagkakabunga ang isang bagay. Next slide please. Maaring hindi pa niya panahon. Maaring nag-share ka sa isang tao tapos itong tao to hindi niya naman tinanggap. Pinaganda mo pa yung sasabihin mo, linibre mo pa siya ng pagkain para lang makikinig siya sa sasabihin niya sa'yo. Hello, sino naranasan yung dito? Amen, na talagang pinagawa mo siya ng maganda, talagang trinit mo siya ng maayos, but still, nung nag-share ka sa kanya, yung kahit nakipagkwentuhan ka lang about sa Panginoon, na-reject niya. Isa sa mga bagay kung bakit walang nagiging bunga, minsan, yung pagkatawag na, yung ginagawa natin sa Panginoon, bakit sa tingin natin kapag nagpe-preach tayo parang walang nagiging bunga? Is number 1, marahil hindi niya papanahon. Mga kapatid, ang bawat tao ay may sariling panahon ng pagbabago. Lagi nating isipin yan. Amen? Ang bawat tao, kahit ikaw, meron lang talagang point na doon ka lang nakinig. Yung ilang beses nang sinabi sa'yo ng nanay mo na wag kang pupunta dyan, wag kang bibili dyan sa tindahan na yan, hindi ka nakikinig, bili ka pa rin ng bili, ginagawa mo pa rin yun. Pero isang beses, nung ibang tao na yung nagsabi sa'yo, doon ka lang nakinig. Hello? Tapos sasabihin sa'yo ng nanay, ilang beses ko na yan sinabi sa'yo, hindi ka naman nakikinig sa akin. It's because meron lang talagang panahon yung isang tao para magbago. Maaring ilang beses mong sasabihin niya sa kanya, ilang beses niyang i-ignore, pero one day, sabihin natin isang araw, matututunan niya din yan. Isang araw, meron lang talagang time ng pagbabago. Kahit anong pagalit sa'yo ng magulang mo, hindi ka magbabago. Bakit? Kasi meron lang talagang time. Pero kailangan pa rin gawin niya ng magulang. Bakit? Kasi bawat sinasabi niya sa'yo, yan ay butong tinatanim niya na alam niyang one day, magbubunga. Alam niya isang araw makikinig ka rin. Alam niya isang araw marirealize mo din. Alam niya isang araw na yung pagsagot-sagot mo sa kanya, ang sinasabi niya isang araw magkakaanak ka din. At maiintindihan mo kung bakit ko ginagawa to sa'yo. Hello? Bakit? Kasi meron lang talagang isang panahon. Sabihin mo nga sa katabi mo, mapapalad ka?
Alam niyo bakit tayo mapalad? Kasi tayo, nangyari na yung panahon natin, kaya ka nga nandito eh. Kaya ka nga nagtitino, bakit? Kasi nangyari na yung panahon ng pagbabago mo at ngayon naglilingkod ka na sa Panginoon. Pero merong mga tao kang pinapanalangin ngayon na hanggang ngayon, hindi pa nila time para magbago. Hindi yan dahil hindi pa talaga nila time. Maraming factors kung bakit hindi pa niya time. Maaaring ayaw pa niya talaga. Amen? Pero ang gusto ko lang i-point out ay meron talagang panahon. Kaya kapag nangaral ka sa isang tao at hindi na bago, tingin kayo sa akin, huwag ka ma-frustrate. May araw din yan. Yun yung sinasabi niyang, may araw ka din. may araw ka din. And kapag pinagsabihan mo siya, kapag pinangaral ka ng salita ng Panginoon, sinabi niya, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan, magbago na tayo pagkat darating ng Panginoon at hindi ka nila pinansin, wala silang ginawang aksyon dahil doon sa sinabi mo mga kapatid, pwede mong ilagay yung kamay sa iyong bulsa at medyo kumuba ka ng sabihin mong, may araw ka din. May araw din sila mga kapatid. May araw din sila. Bakit? Kasi ikaw, dumating na yung araw mo. At doon tayo nagpapasalamat sa Panginoon kasi kung hindi dumating yung araw mo, malamang yung buhay mo sirang-sira pa rin hanggang ngayon. Mapalad lang tayo mga kapatid kasi nauna yung araw natin. Pero sabi ng Panginoon, marami pa akong mga tupa na wala pa sa aking mga kawan. At tinawag ko din sila. Amen. Hallelujah. Palapakan naman natin ang Panginoon. Amen. Maaring di pa nila panahon, kaya sa tingin mo walang bunga, pero actually, hindi pa lang niya talaga panahon. Pero dapat mo pa rin gawin yung kailangan mong gawin. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, ito yung napakaganda, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ganon kabuti ang Panginoon. Na minsan sinabihan mo siya isang beses, na minsan sinabihan mo siya ilang ulit na mga kapatid, yun ay dahil binibigyan pa siya ng Panginoon ng pagkakataon para magbago. Marami nagsasabi, bakit ang isang mabuting Diyos ay gumawa ng isang impyerno para sa mga tao? No, ayaw ng Panginoon doon. Pero wala siyang magagawa kung gusto mo doon. Hello? Ayaw ng Panginoon na meron isang mapapahamak, pero dahil binigyan niya ng choice ang tao, binigyan niya ng choice at hindi niya ginawang robot na pumunta ka rito, pupunta siya dito, gawin mo to, gagawin niya yan. Hindi. Kung di gusto niya ng isang tao na mayroong free will na susundin siya, kung kailan niya gusto, at kung ayaw ng Diyos na may mapapahamak, pero kung gusto niya mapahamak, wala siyang magagawa. Hello? At sabi dito, sa halip, binibigyan siya tayo ng pagkakataon ng lahat sapagkat hindi niya nais na may papahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Tayo bilang mga Kristiyano, dapat hindi tayo magsawang manangaral. Dapat hindi tayo magsawang tumayo bilang mga Kristiyano sa isang mundo na puno ng mga taong ang mali ay tama at ang tama ngayon ay mali na. Hello? Dapat tayo mga Kristiyano, marunong tayong tumayo. Kahit wala tayong nakikita, kahit hindi sila nakikinig. Si Noah nga mga kapatid, gumawa siya ng arko and for 600 years, sa isang mundo na hindi pa umuulan, na hindi pa nila nararanasang umulan, siya ay isang boses na nagsasabi, mga kapatid, isang araw babagyo. Mga kapatid, isang araw gugunawin ng Panginoon ang mundong ito sa pamamagitan ng ulan at sa pamamagitan ng tubig. Pumasok na kayo sa arko. For 600 years, sinabi niya yon sa mga lansangan at wala ni isang nakinig sa kanya. Gaano katyaga ang Panginoon sa atin? That for 600 years, He gave chance. Tapos sasabihin mo, ang pasama naman ng Panginoon, ginunaw niya ang lahat. But no, before that, way before that, He gave you many chances, time and time again. Days and days, days after days, years after years, season out of season, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Pero kapag pinili mo pa rin, wag tumugon sa tawag niya kapatid. Sabi ng Panginoon sa Ezekiel, na kapag sinabihan kita, nasabihan itong taong to na mali yung ginagawa niya, at hindi mo siya sinabihan, at namatay siya sa kanyang kasalanan, mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang dugo niya ay sisingilin ko sa ulo mo. Ang dugo niya ay sisingilin ko sa'yo.
Kaya mga kapatid, kapag inudyukan tayo ng banal na spirito, na ipanalangin yung isang tao, kahit nasa gitna ka ng kalsada, ipanalangin mo siya. Hello? Church, wag tayong mahiyang manalangin. Yung iba nga hindi nahihiyang lalaki siya, tas lalaki din yung kaano niya, yung jowa niya. Yung iba nga hindi nga nahihiyang magmura ng sobrang lulutong. Amen. Naalala ko dati kapag nagmumura ka talagang pahampasin ng ruler yung bibig mo. Amen. Tas ngayon, nagmumura na lang yung bata mo, sobrang lutong, marang normal na lang sa atin. Amen. Kung sila nga hindi nahihiya at sila palala pa ng palala, tayo din mga kapatid, huwag tayong mahihiyang gawin yung kalooban ng Panginoon dito sa mundong ito. Palapakan natin ang Panginoon, minsan pa. Pangalawa mga kapatid, bakit hindi nagkakabunga? Bakit minsan yung ginagawa natin walang bunga? Baka kasi, next slide please, baka kasi ikaw ay taga-tanim lang. Hello? Ito na. Baka kasi, kaya hindi nagkakabunga kasi ikaw, taga-tanim ka lang talaga. Ano yung sinasabi mo, Pastor? Sabi dito, ang salita ng Diyos ay mayahalin tulad sa isang buto na itinatanim sa lupa. At yung lupang yun, mga kapatid, yun ay ang puso ng tao. Tingin kayo sa akin lahat. Ang puso po ng tao ay hinilan tulad sa isang lupa. Lahat ng tinatanim mo doon, aanihin mo. Kapag nagtanim ka ng sama ng loob, ang aanihin mo ay sama ng loob. No wonder why ang sabi ng mga matanda, huwag ka magtatanim ng sama ng loob. Saan ba nagtatanim? Doon sa lupa. Ano yung lupa sa katawan ng isang tao? Yun yung puso niya. Kaya sabi dito, ang salita ng Diyos ay parang buto na tinatanim sa isang lupa. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 7. Sino nga si Pablo? At sino si Apollos? That time kasi sa church ng Corinthians, nagkakaroon po sila ng debate na sa isang church o sa isang city, merong mga magagaling na mga pastor, na mga preacher, isa si Pablo, isa naman si Apollos. Ngayon ang nangyayari, sa isang church nagkakaroon ng division. Sinong paborito? Ako si Pablo ako. Si Apollos ako. Mas magaling si Apollos kaysa... Sino sa inyo si Pablo? Sino sa inyo kay Pablo? Sino dito kay Apollos? Nagkakaroon ng division ng church dahil meron nagkakampi-kampihan kung sino daw ang mas magaling na preachers o kanino sila papanig. Sabi dito, at in-address po ito ni Pablo sa pamamagitan ng isang liham na pinadala niya sa church ng Corinto. Sabi niya, sino nga si Pablo at sino si Apollos? Hindi ba kami ay mga tagapaglingkod na sa pamamagitan namin, take note, sa pamamagitan namin. Thank you, Nak. Salamat. And sabi dito, sa pamamagitan namin, kayo ay sumampalataya kung paano binibigay ng Diyos ang bawat isa sa amin sa gawaing ito. Sabi niya, sino ba yung parang, ano ba naman kami? Sabi niya, kami ay tagapaglingkod lang. Kami ay ginagamit lang ng Panginoon para turuan kayo. At sabi dito sa verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Amen? Maaring ilan sa atin dito, ang una mong pakinig talaga ng gospel ay sa isang YouTube. Sila yung nagtanim. Ngayon pumunta ka sa isang church, ako naman yung nagdidilig. At maaring iba sa atin dito sila nataniman. And for some reason, napunta sila sa probinsya, kinailangan nila lumipat ng church doon. Ako yung nagtanim o tayo yung nagtanim. Yung iba naman na magdidilig, mga kapatid. Pero para sa atin, wala yun. Kung para sa atin, walang problema kung lumipat sila sa ibang church. Walang problema kung mapunta sila sa church na isang ganito. Walang problema kung tayo lang yung nagtanim at yung iba yung magdidilig. Bakit? Kasi ang lahat ng paglago sa Diyos nang gagaling. Palapakan naman natin ang Panginoon. Maaring nasabi mo sa sarili mo, Panginoon, sinubukan ko na yan dati pero walang naging bunga. Maaring kaya walang bunga, mga kapatid, kasi ikaw lang talaga yung tagatanim. At iba yung magdidilig sa Kanya. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, preach anyway. Amen. Humayo ka pa rin. Kahit alam mo, ikaw lang yung tagadilig. Humayo ka pa rin kahit alam mo, hindi mo makikita yung paglago niya kasi ikaw lang naman yung naglagay ng buto. Hallelujah. Pero lahat ng yun, mga kapatid, whether ikaw yung nagtanim o ikaw yung nagdilig, mga kapatid, lahat ng yan ay pribilehiyong galing lamang sa Panginoon. At tayo pinagkatiwalaan niya. Hallelujah. Kaya nga,
Kaya nga siya na nagtanim at maging siya na nagdilig ay hindi mahalaga, sabi ng Panginoon, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Last mga kapatid, kung bakit sa tingin natin walang nagiging bunga yung paghayo natin o pagngaral natin ng salita ng Panginoon. Next slide please. Akala mo lang walang bunga. Hello. Akala mo lang walang naging bunga. Meron po tayong member dito, si Kuya Daniel. Si Kuya Daniel po, nung unang gawa po yung kabilang kwartong ito, tayo po yung nagpagawa ng kabilang kwartong yan. Kami yung gumawa dyan, ako, si Dexter, si Kuya Daniel, kami yung nagbuhat niyan, mga talagang hollow blocks, inakyat namin dito, mga buhangin, isa-isa namin dito inakyat. Pinaghirapan namin yan mga kapatid. Nung nabuo na namin yung kabilang kwarto, sabi niya sa akin, sabi niya, Pas, may naisip ako. Sabi niya, Pas, ano pa to kailan yun, Mar? Anong taon to? 2021? Yan, parang ganyan. 2024 na ngayon. So, 2021, parang gano'n, nung nangyari to. Sabi sa akin ni Kuya Daniel, sabi niya, Pas, ano kaya kung magsimula kang mag-vlog? That time, hindi pa uso ang vlogging. O hindi pa putok na putok ang vlogging. Ngayon kasi lahat na may vlog. Lahat na may podcast. Parang kahit sinong tao na lang pwede mag-podcast. Dati hindi pa putok na putok ang vlogging. Sabi niya sa akin, Pas, ano kaya kung mag-vlog ka? Ako naman, dahil hindi naman ako ma-video, hindi ako sanay sa mga ganon, lagi kong iniiwasan yung usapan na yun. Kasi alam kong hindi ko type, hindi ko trip, hindi ko talaga ayoko. Hindi ko lang masabi sa kanya na, Kuya, ayoko. Hindi ko lang masabi sa kanya na, siyempre ayoko siyang magdamdam. Sabi ko, sige, tingnan natin yan, sige, ano'y natin yan. Pero lagi niya sinasabi sa Pas, ano kaya kung magana tayo dito, pwede tayong bumili ng mga microphone na pang vlog, pwede tayong bumili ng magandang Tapos sabi niya, diyan ka lang sa kwarto na yan, kasi hindi naman natin yan pwedeng gawin pang business para kumita yung church. Sabi niya, tapos kahit yung kikitain mo sa church sa pagbablog, yung kikitain mo sa pagbablog, pwede nating itulong sa church. And for many years, for 2 years mga kapatid, I ignored that. Little did I know, hindi ko alam mga kapatid, puputok pala ang vlogging, puputok ang reels, puputok yung mga ganyan. Kamakailan lang naman nangyari yan. Amen po ba? Amen. At nakikita ko ngayon yung mga Kristiyano, mga pastor, nagva-vlog na sila at milyon-milyon na yung subscribers nila. May mga platinum pa silang ganyan-ganyan yung play button ng YouTube. Nakikita ko mga kapatid. At kapag nagkaroon ka pala ng ganun, kumikita ka na ng thousands, at least 10,000 a month. Depende sa subscriber mo at depende sa mga ginagawa mo. And mga kapatid, na-realize ko, ngayon ko lang na-realize kung sinunod ko pala si Kuya Dan dati. Siguro, hindi ko lang alam. Pero kung sinunod ko pala si Kuya Dan dati, hindi ko alam na magiging ganito pala yung reels ngayon. Hindi ko alam na magiging ganito pala ang vlogging ngayon. Anong punto doon mga kapatid? That time, hindi ko siya pinapansin. That time, akala niya walang naging bunga yung pagsasabi niya sa akin. But 2 years after, doon niya nakita na, see? Di ba sabi ko sa'yo? Parang kumbaga kung nandito lang siya, di ba pastor? Di ba sabi ko sa'yo, pastor? Kung sana pala nung ko palang sinimulan. Anong punto ko mga kapatid? Lahat ng sasabihin mong salita ng Panginoon, hindi mawawalan ng kabuluhan. Kahit ngayon hindi niya maunawaan, kahit ngayon hindi niya pa ma-realize fully, pero kapag ginawa mo yung kailangan mong gawin, hindi yan babalik na walang kabuluhan. Sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 10 to 11, sabi po dito, ang ulan at ang yelo ay bumabagsak mula sa langit na hindi nagbabalik. Bumabalik pa ba ang ulan sa langit? Hindi na. Di ba? Pag bumagsak na yan, babagsak na yan dito sa lupa. O babagsak na yan sa dagat. Kapag ang yelo, ang hailstone, bumagsak na yan, hindi na yan babalik sa langit. Hindi yan tatalbog para bumalik sa ulap ulit. So ito, sabi ng Panginoon, hindi na yan nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil sa mga hasik at tinapay upang makain. So, ang gustong sabihin ng Panginoon na yung ulan, pag bumagsak na yan, hindi na yan babalik sa langit. Kundi gagawin niya yung purpose niya dito sa lupa, magiging pandilig siya, para yung mga halaman tutubo, para yung mga maghahasik, mayroon silang mga butil na ihahasik, at yung mga tao may kakainin. Amen po ba?
Hinalintulad ng Panginoon ang salita ng Panginoon sa ulan at sa yelo. Sabi dito sa verse 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin nang walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking mga ninanais. Kapatid, kapag tayo ay naging Kristiyano na nag-respond sa tawag ng Panginoon at sinabi mo sa isang tao yung pinapasabi sa iyo ng Panginoon at pinanalangin mo isang taong pinapapanalangin sa iyo ng Panginoon, kapatid, kahit pa wala kang makitang resulta ngayon, akala mo lang wala yang bunga, pero sabi ng Panginoon, lahat ng salita na lalabas sa aking bibig ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Nung tinawag si Moses ng Diyos, nagkaroon siya ng ilang dahilan kung bakit ayaw niyang tumugon. Marami siyang dahilan, mga kapatid, but today we're just gonna study two. Amen. At ito na yung last part ng aking preaching ngayon. Merong dalawang excuses tayong pag-aaralan ngayon na binanggit ni Moses nung siya yung tinatawag ng Panginoon. Kanina kasi si Jeremiah yung tinatawag ng Panginoon. Sabi ni Jeremiah, Lord, hindi ako magaling magsalita. At bata pa lang ako. Amen. Pero ito naman yung mga excuses ni Moses na makikita natin sa Exodus chapter 3, doon sa preach si tatay kahapon. Sabi dito, number 1 is, sino ako? Yan yung una niya excuse. Sabi niya, sino ako? Mabasa natin yan sa verse 3, chapter 3, verse 9 to 11. Sabi dito, naririnig ko nga, sabi ng Panginoon, naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pangaaping ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papapuntahin kita sa Faraon upang ilabas sa Ehipto ang aking bayang Israel. At ito yung sagot ni Moses. Sumagot si Moses, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? This time, mga kapatid, the first excuse of Moses is identity crisis. Amen. Pinagdudahan niya yung pagkatao niya. Amen. At sabi niya, sino ako para humarap sa Faraon? Sino ako para humarap sa presidente? Minsan naharap pa nga lang tayo kay Nieto, minsan, sino ako para humarap kay Nieto? O sino ako para humarap sa mga mayor dyan? Mga mababang ranggo pa lang yan. Pero ito pinapaharap siya sa Pharaoh. Mga kapatid, and it's very unlikely. Bakit? Kasi si Moses ay dating maharlika. Hello? Si Moses ay dapat siya yung tagapagmana ng Egypt. Amen? Mataas yung katungkulan niya sa Ehipto, pero kagaya ng sinabi ko, mga kapatid, binabasa ng Diyos for 40 years. At isa sa mga bagay na nawala sa kanya ay yung confidence niya, yung identity niya. Nagkaroon siya ng identity crisis. Sabi dito, mga kapatid, tingin sa akin, marami sa atin tinitingnan ang kalagayan natin sa buhay para maging qualification para tawagin ng Diyos. Hello? Kapag nalaman mong tinawag ka ng Diyos, bigla kang nagkakaroon ng mga qualification at mga requirements bago tawagin ng Panginoon. At lahat ng yun, mga kapatid, tingin ka sa akin lahat, gawa-gawa lang natin. Na pag automatically tinawag tayo ng Panginoon, bigla tayo nagkakaroon ng requirements. We automatically assume na para tawagin ka ng Panginoon, kailangan ganito ka, kailangan mature ka, kailangan may tinapos kang degree, kailangan ganito yung pinag-aralan mo, kailangan nagpapastor ka. Mga kapatid, lahat ng yan ay mga kasinungalingan na ginawa lang natin sa ating isipan para makawala tayo o para ma-deny natin yung tawag sa atin ng Panginoon. God hindi naglalagay ang Panginoon ng qualification para tawagin ng isang tao. Actually nga, tingin sa akin lang, nagtatanggal pa siya ng qualification eh. Binababa niya yung pride. Binababa niya yung feeling mo mataas ka kasi maharlika sa dating. Binababa niya yung yaman. Imagine Job, isa sa mga pinakamayayaman sa lupain, tinanggal ng Panginoon ng lahat sa kanya. Ang Diyos nagtatanggal pa nga ng mga requirements. Bakit lahat ng yan? Hindi mo kailangan yan. Bakit? Kasi gusto kong matuto ka sa akin magtiwala. Gusto ko sa akin ka lang magtiwala, sa akin ka lang umasa. Dahil marami sa atin ang inaasahan mo, kayamanan. Ang inaasahan natin yung trabaho natin.
Pa at sinasabi natin, baka dito maging qualified ako para tawagin ng Panginoon. Si Moses, next slide please. Si Moses, mga kapatid, kung tinitingnan natin na may mga requirements, ang pagkatawag ng Panginoon, tingnan natin yung mga tinawag ng Panginoon. Si Moses, isang mamamatay tao. Tingin nyo ba kung si Etchegaray, magpipreach sa harapan mo ngayon, sasabihin, ay, hindi ka qualified. Pero ang Diyos tinawag yung mga taong ganun. Si Moses, isang mamamatay tao. Medyo mabilis lang yung exposure nun sa kwento natin, pero mamamatay tao siya. Amen. Si Abraham, sinungaling. Naalala nyo nung nagsinungaling siya, na yung asawa niya daw, kapatid niya lang, para hindi siya mapahamak? Sinong gagawa nun, mga kapatid? Amen. Yung mga lalaki pa lang mapatingin, sinasabunutan na, mapatingin sa ibang babae, sinasabunutan na. Ano pa kaya i-deny mo na yung asawa mo, kapatid mo lang? And baka umuwi yan bigla si May sa Cavite kapag sinabi ko yan na, ay kapatid ko po. Amen? Amen? Sabi mo dito, si Isaac, sinungaling kagaya ng tatay niya. Kung ano yung kasinungalingan ng tatay niya, ginawa niya rin. Amen, na sinabi niya na kapatid niya lang si Rebecca. Amen. At sabi niya dito, si Jacob, manloloko na at nanlalamang pa ng kapwa. Linamangan niyo pa yung kapatid niya, niloko niya pa yung tatay niya. Sa tingin niyo ba kung ikaw yung Diyos, pipiliin mo yung mga taong ganito? Ang problema, hindi tayo yung Diyos. And we automatically think that there are requirements to this. Hello? Si Jonah, ang tigas ng ulo. Pinapupunta dito pumunta. Amen? Amen? Amen. Si Pedro, napakamainitin yung ulo, nananagpas ng tenga. Amen. Butcherata yun ng ibang buhay niya, mga kapatid. Siguro sanayin sa pag-ano ng isda, sa pang-iliskis ng isda. Ang tigas ng ulo. Amen. At mainitin ng ulo si Job, na matuwid siyang tao nung una. Pero nung tinanggal sa kanya ng Panginoon ang lahat, naging mapagmalaki siya sa Panginoon. Sinabi niya deserve ko ba yung ganito, Lord? Na mabuti akong tao, bakit mo hinayaan yung ganito? Naging mapagmataas siya sa Panginoon. Amen? Si David pumatay ng kanyang tapat na sundalo para lang makuha ang asawa nito. Si Bathsheba po ay asawa ng tapat niyang sundalong si Urias. Tama, si Urias. At para makuha si Bathsheba, ang ginawa niya, pinapunta niya si Urias dun sa harapan ng gera. At dahil itong si Urias ay isang makabayan, sabi niya, lalaban ako para sa aking hari. Lumaban sa mga kapatid dahil siya nasa una, namatay siyang una. At dahil naging balo na ngayon to si Bathsheba, kaya niya pinakasalan. Anong ginawa ng Panginoon? Yung naging anak nila, mga kapatid, namatay. Hello? Kung iisipin natin, mga kapatid, papasabas sa qualifications natin itong mga taong ito. And yet sila yung ginamit ng Panginoon. And yet yung mga taong tingin natin hindi gagamitin ng Panginoon, ginamit ng Panginoon. Sabihin mo nga sa tabi mo, tingnan mo sa man ng maigi, ikaw pa kaya? Sabihin mo nga sa tabi mo, my gosh, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya, mga kapatid, na yung puso mo talaga naglilingkod ka sa Panginoon, tinatawag ka ng Diyos. Amen? Lahat ay may pagkukulang, ngunit lahat ginamit sila ng Panginoon. Ito po ang totoo, mga kapatid. Next slide, please. God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. Hindi naghahanap ang Panginoon ng may mga qualification. Hindi niya tinatawag yung mga qualified, yung mga tao pumasa sa standards ng mga tao. Hindi. Kundi sinabi niya kung sino yung nag-respond, kung sino yung sinasabi, yes Lord, nandito ako kahit hindi ko pa alam yung gagawin. Yes Lord, nandito ako kahit hindi ko pa alam yung sasabihin. Yes Lord, here am I, send me. At yung lahat naman nag-respond sa tawag ng Panginoon, mga kapatid, ang Diyos ang nagka-qualify sa kanila. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng sasabihin. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng kanilang kailangan. Hindi kailangan ng Diyos ng kung ano-ano pa man. Ang kailangan ng Diyos yung pagsunod natin. Ang kailangan ng Diyos yung oo natin. Exodus chapter 3, verse 12. Huwag kang mag-alala. Ito yung reply ng Panginoon dun sa sagot dun sa response ni Moses na, sino ba ako para humarap sa Paraos? Ito sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Yun ang response ng Panginoon sa tuwing feeling natin hindi tayo qualified. Sa tuwing feeling natin hindi tayo karapat-dapat. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwanan.
hindi kita pababayaan. At ito magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako at kapag inailabas mo na sila sa Ehipto na aking bayan, sabi ng Panginoon. Alam niyo po ba, that time, ang dinadala doon ni Moses ay mga flock of sheep. Hindi niya alam, tatawagin siya doon ng Panginoon para hindi na flock of sheep ang dadalhin niya doon, kundi yung buong bayan ng Israel. Dadalhin niya doon sa bundok ng Horeb para sama-sama sila doon magpuri sa Panginoon. God's response to our identity crisis is His assurance na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Gaano man kalit ang tingin mo sa iyong sarili, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tapikin mo ngayong katabi mo, sabihin mo, hindi ka pababayaan ni Lord. Pangalawa, at dito na po tayo magtatapos. Ito yung pangalawang excuse ni Moses. Amen. Kasi kailangan ko ito maging rampa para po sa Exodus chapter 4. Kasi sa Exodus chapter 4, ang pag-aaralan po natin doon ay yung ibang excuses ni Moses. Nakakaano naman na pag-aaralan natin yung ibang excuses ni Moses na hindi natin pinag-aaralan yung una. Amen? Kaya I'm just setting the way para po sa pag-aaralan natin next week. So kaya sabihin mo nga sa akin, may excited ka. Amen. Dito na po ako magtatapos. Pangalawa, mga kapatid, kung yung una, sino ako? Yung pangalawang excuse ni Moses, sino ang Diyos? Listen to this. Verse 13. Sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos na aming ninuno. Ngunit ano pong sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Mga kapatid, yun yung tanong ni Moses. Sino yung nagsugo anong sasabihin ko sa kanila kung sino nagsugo sa akin? We have finished the book of Genesis. Amen? Sino po ang nandito na simulan niya from Genesis chapter 1 to Genesis chapter 50? Yung totoo, sino po yung walang mintes? Yan, ako po. Asa ako yung nagturo. Okay, sige. So sabi po dito mga kapatid, sabi dito, natapos na natin yung buong Genesis, napag-aralan natin yung buhay mula kay Adan hanggang kay Joseph. Amen? Kasi siya po yung pinakalas na story sa Genesis. Pero tingin kayo sa akin lahat, ni isa walang nagtanong kung anong pangalan ng Diyos. Hello? How is it that they are serving a God and yet they don't know His name? Kung meron kang isang susundan na tao, halimbawa kung pupunta ka lagi dito sa church, ang unang-una mong itatanungin, anong pangalan ng pastor dito? Amen? Kasi para pag pumunta ka ulit dito, alam mo kung sino hahanapin. Amen po ba? Hindi ka pupunta-punta at babalik-balik sa isang church na wala ka man lang ni isang taong kakilala doon. Amen po ba? And yet these people, they are serving a God that they don't know His name. At dito pa lamang sa Exodus chapter 3, nag-unang nagpakilala ang Diyos. Handa na po ba kayo? Ito yung sabi ng Panginoon. This is God's response. Verse 14, sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita, na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos na inyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin, magpakailanman. This was the first time that God introduced to a mankind His name. Ang pangalan ng kaitaas-taasang Diyos. Ang sinabi niya, ako ay si ako nga. Napaka-weird nito mga kapatid. Kahit nung unang pagkabasa, parang, Lord, excited na ako malaman kung anong pangalan mo. Tapos ganito ibibigay mo sa akin, ako nga. Amen. Anong ibig sabihin nito? Amen. Unang-una mga kapatid, ang ibig sabihin ng ako nga, it's a Hebrew word mga kapatid, and it sounds like Yahweh. Ang pangalang Yahweh mga kapatid, in the original Hebrew or yung original form niya mga kapatid, ay wala yung mga vowels dyan. Ang pangalan lamang ng Panginoon ay YHWH. Amen? And it's supposed to be pronounced like this. Yahweh. Yahweh. Amen? At wala ka dapat babanggitin na vowels, and it's supposed to mean na it's supposed to
parang goal nito na gayahin yung paghinga ng tao. Remember na sinabi sa Genesis chapter 1 that the Spirit of God was hovering over the wind. Na ang Espiritu ng Panginoon ay para siyang wind. Amen. And God was supposed to be like a wind. And it so happened, mga kapatid, na ang tanging dahilan kung bakit buhay ang tao ay ang kanyang hininga. Na tayo'y gawa sa alikabok na finorm ng Panginoon. Amen. At ang tanging paraan o ang tanging dahilan kung bakit ka buhay ngayon ay dahil sa hininga ng Panginoon. At kung ano yung bagay na nagpapahinga sa akin, na nagpapabuhay sa atin, mga kapatid, yan ang pangalan ng Panginoon. Yahweh. Sabihin nga natin, Yahweh. Mga kapatid, yan ang pangalan ng Panginoon. Pero sinabi niya na ang itatawag niyo sa akin and the most favorite siguro title ng Panginoon sa kanyang sarili is the I am or yung ako nga. Bakit, sa next slide please, bakit ako nga ang napiling pangalan ng Diyos? Number 1, ito'y nangangahulugan na walang kapantay ang ating Diyos. Ready na po ba kayong matuto? Matanong ko po, mag-isip ka ng word, Jillian, mag-isip ka ng word na makakapag-describe enough sa'yo. Ganda. Okay lang? Jay, okay lang, Jay. Amen. Okay ba yun? Sa tingin mo, ano na yun yung level mo, ganyan? Medyo nahiya po siya, pero sa tingin ko po, yes. And halimbawa, mga kapatid, mag-isip ka ng isang word na kapag sinabi mo yon, ikaw agad yung may isip ng isang tao. Hello? Amen? Nakaisip na ba kayo? Ang tawag po sa akin dati, kasi nung ako po ay bata, ay marami po akong mga sugat dati sa ulo. Yung sugat po na parang pigsa, na kapag tiniris mo na may ulo po siya. Pasintabi po sa mga kumakain. Medyo sensitibo po ang ating ating topic po ngayon. And ang dami ko po niyan, mga kapatid. At sa tuwing gumagaling yung sugat na yon, nag-iiwan po yun ng poknat. Kaya ang tawag po sa akin ng bata ko, dahil ang dami ko pong mga pelekas dito sa ulo, amen, malayo pa lang kitang-kita mo na ako. Ang tawag sa akin, poknat. Nakakainis. Hanggang ngayon nakakainis pa rin talaga. Poknat ang tawag sa akin. Amen. At kapag sinabing poknat, alam na nila ay si raprop yun. Amen. Bakit? Kasi yung salitang poknat, hindi man maganda sa pakinggan, yun yung naging ka-level ko. Yun yung naging identity ko. Amen. Amen po ba? Amen. So kaya nga mag-isip kayo ng sa inyo. Amen. So listen to this. Nung ang Diyos ay naghanap ng isang salita na maihahambing sa kanyang sarili, wala siyang nakita. Kaya mga kapatid, next slide please. Kaya nang sinabi ng Panginoon na ako ay si ako nga, ang ibig sabihin ng ako ay, pag sinabi natin na ako ay malakas, yung malakas at yung ako ay ini-equate niya yon. Amen ba? Amen? Na ako ay malakas. Kumbaga ako at yung malakas, same. Amen? Ako ay estudyante ng Harvard. Amen? That identifies you, ikaw yon. Amen po ba? Amen? Ako ay singlakas ni Superman. Na yung clause A and clause B, yung clause B, magkapantay. Hello? Amen? At nung ang Diyos naghanap ng salita mayahambing sa sarili niya, wala siyang natagpuan. Amen? Ako, sino pwede mahambing? Kaya alam niyo po ba, hinambing niya yung sarili niya sa sarili niya. Ako ay si ako nga. Usually, kapag nanunumpang isang tao, sasabihin niya, nanunumpa ako sa ngalan ng langit. Something na mas mataas sa kanya. Alam niyo po nung nanumpa ang Panginoon, sabi ng Panginoon, sinusumpa ko ito, na ito yung mangyayari na habang ako ay nabubuhay, sinusumpa ko ito sa aking pangalan. Kumbaga, ginaranti niya, kasi wala nang mas mataas sa kanya, ginaranti niya sa sarili niyang pangalan. At sinabi niya, habang ako ay ako nga, gagawin ko itong bagay na ito. Ang habang ako ay ako nga, sasamahan kita at hindi kita iiwan. Habang ako ang Diyos, sasamahan kita at lagi kita ipagtatanggol. At sabi po dito, mga kapatid, sometimes we equate God with other words. Pero kapag in-equate na natin pabalik yung isang word, hindi na siya totoo. Next slide please. Halimbawa, sinasabi natin God is love. Amen? Sinasabi natin na God is love kasi sabi ng Panginoon, siya ay pag-ibig. Amen? So yung God is love, tama. Pero pag sinabi mo ng love is God, mali na yan. Kasi ang Panginoon hindi lang love.
He's also joy. He's also wrath. Nagagalit din ng Panginoon. He's also justice. He's also sovereign. He's everlasting. He's the one true God. Kaya pag sinabi mong love is equal to God, mali na yan. Amen. Kaya wala tayong isang word na mayahambing sa Panginoon. Bakit? Kasi wala nang papantay sa ating Panginoon. Wala nang papantay sa ating Diyos. Amen. Pangalawa, ang Diyos, sabi dito, bakit ako nga yung pinili ng Panginoon? Dahil ang Diyos ay kung sino siya sa buhay mo. Remember na yung I am is an unfinished sentence. Pag sinabi I am, halimbawa, I am pretty, ganyan, I am handsome, kumpleto yon. Pero pag sinabi mo lang ng I am, it's always fill in the blank. Bakit? Kasi ang Diyos ay kung sino siya sa buhay mo. Sabi dito mga kapatid, kapag ang Diyos ay pinangalanan ng ibang tao sa Biblia, ang pangalang ito ay nakabase sa kung ano yung karanasan nila sa Diyos. Example mga kapatid, in Genesis chapter 22, God was named Jehovah, sa Hebrew po, Jehovah Yireh, Jehovah Jireh, which means ang Jehovah, okay, so just an explanation, ang Jehovah po ay derivation po ng salitang Yahweh. Dahil dati yung mga tao, yung mga scriba before, they feel unworthy to even say the name of the Lord, Yahweh. Kaya ginawa nila, gumawa sila ng isang word that na mayahambing dito, kumbaga na yun yung sasabihin nila, pero maiintindihan ng lahat na ang sinasabi nila ay yung pangalan ng Diyos. Kaya na-derive yung word na Jehovah. From Yahweh to Jehovah. Or Jehovah sa word na natin ngayon. At sinabi doon, Jehovah Jireh. Why? Because ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh, the Lord is my provider. In Genesis 22, ito po yung time na inalay ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. At sabi at bago pa sila makaakyat, sabi ni Abraham, huwag ka mag-alala anak, ang Diyos ang magpo-provide ng ating pangangailangan sa bundok. Amen. At kaya doon sinasabing Jehovah Jireh. Why? But because they experience that God provides kapag walang-wala tayo. Amen. In Ezekiel, sabi po ay ang pinangalanan ng Diyos na Jehovah Shammah o Jehovah Sama. Nang ibig sabihin is God is there. Isang araw po mga kapatid, si Ezekiel ay nanaginip, isa siyang propeta, nanaginip siya na ang buong Israel daw ay nagkaroon ng isang building at doon tumatakbo ang lahat para magkanlong at ang pangalan ng building na yun, o ang pangalan ng lugar na yun, ng city na yun is Jehovah Shammah. Na ang ibig sabihin is God is there. Dahil ang Diyos ay nandun, walang makakaano sa akin. Dahil ang Diyos ay nandito, hindi ako maaano nino man. Ang Diyos ang aking sanggalang. Palangpakan naman natin ang Panginoon. In Exodus, Jehovah Nissi, it means the Lord is our banner. Ito po yung time na si Moses, pag-aaralan pa lang natin to, but spoiler, si Moses po ay kailangan niya itaas ang kanyang kamay at habang tinataas niya yung kamay, nananalo yung mga Israelita. Habang binababa niya yung kamay, natatalo yung mga Israelita. Kaya buong magdamag tinaas nila yung kamay ni Moses at pagkatapos nung sinabi nila that the Lord is our banner, He is our victory. Kapag meron kang nararanasan mga pagsubok mga kapatid, feeling mo matatalo ka, always declare to the Lord that the Lord is Jehovah Nissi. You are the God of victory. Palapakan naman natin ang Panginoon. In Judges, God was named Jehovah Shalom. Amen. Pag nakakita ka ng isang Hudyo, sabihin, Shalom, ibig sabihin peace. Amen. Says the God is the Prince of Peace. In Gideon's time, mga kapatid, nung sila ay linulusob ng kaaway, against 300,000 na kalaban, sila po ay against 30,000 na kalaban, 300 lang sila. Amen. At kumbaga sila ay bahala na. Sige, sabi nila, bawat isa sa inyo kasi 10,000 sila originally, pero 300 na lang ang natira. So maraming sandata. Sabi ni Gideon, bahala na kayo. Sige, kung gusto niyo ng 3 espada, mag-3 espada kayo. Basta parang kung gusto nila sabihin na, parang mamamatay lang din naman tayo. Gamitin nyo na lahat na espada ang makukuha nyo. Lahat sila dala-dalawang espada. Pero pagdating nila doon mga kapatid, yung akala nilang gulo na mangyayari, God gave them peace. Dahil pagdating nila doon, yung laban na akala nila magsisimula pa lang ay tinapos na agad ng Panginoon. Palapakan naman natin ang Panginoon. Lastly,
In Genesis, at napag-aralan natin to, God was called Jehovah El Roi, which means the God that sees. Ang Diyos na, ito po ay sinambit ni Hagar. Nung siya ay nasa disyerto, pinalaya siya, siya'y buntis, kasama niya ang kanyang anak na si Ishmael, siya ay nasa disyerto at nung mamamatay na sila, nagpakita sa kanya isang anghel at nakakita siya ng isang batisan. At sinabi ng Panginoon, ang Diyos ay ang Diyos na nakakita ng aking kapighatian. Mga kapatid, ito yung tanong ko sa inyo, dito na ako magtatapos. Next slide please. Sino ang Diyos sa buhay mo? Sino ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid? You can go without degrees. Pwede kang tawagin, pwede kang humayo sa Panginoon nang wala kang mga credentials, wala kang pinag-aralan. Tatawagin ka ng Panginoon, hindi requirement yan. Pero isang requirement, tingin ka sa akin lahat, kailangan naranasan mo ang Panginoon. Pag tinawag ka ng Panginoon, you are about to give something to other people. And you cannot give something that you don't already have. Bakit ako nakakatayo dito at matapang ako nakakapagsabi na kaya kayong palayain ng Panginoon sa porn, sa lust? Bakit? Kasi naranasan ko yung kahabagan ng Panginoon. Na yung time na kung kailan dapat ako iparusahan, kinahabagan ako ng Panginoon. At dahil dun sa kahabagan na binigay sa akin ng Panginoon, naitatak sa isip ko na kinahabagan na nga ako ng Panginoon, ulitin ko pa ba yung ginawa ko? Hindi ako karapat-dapat sa kahabagan binibigay sa akin ng Panginoon. Kaya tantangi ko lang magagawa ay sundin siya, mahalin siya. At dahil doon nakaiwas ako sa kasalanan, nakalaya ako sa pornografiya, nakalaya ako sa ganitong kahinaan. Paano ko nasasabi yan sa inyo? Kasi naranasan ko ang Panginoon doon. Paano ko nasasabi sa inyo na kahit gaano kagulo ang pamilya ninyo, kaya yung ayusin ng Panginoon? Kasi naranasan ko, isang beses naglayas ako, maamuntik na kami magkagulong buong pamilya, pero ang Diyos niligtas kami at ngayon sama-sama ulit kami nagmamahalan, mga kapatid. Pero hindi nyo alam yung pinagdaanan namin. Hindi nyo alam kung paano kami nakarating dito sa point na ngayon nagngingitian kami, nagmamahalan kami. Pero hindi nyo alam, just few years back, we are destroyed. Paano ko nasasabi yan sa inyo? Paano ko nasasabi sa isang taong sira ang pamilya na one day aayusin ang Panginoon ng buhay mo? One day magkakabati-bati din ako. At kahit hindi ako paniwalaan ng taong yon, I don't care. Kasi baka ako lang yung nagtatanim sa kanya ngayon. I don't care kasi baka ako lang yung nagtatanim at iba yung magdidilig sa kanya. I don't care kasi baka mamaya hindi pa niya time ngayon. Pero alam kong mangyayari at mangyayari ang sinabi ng Diyos. Kasi naranasan ko siya. Mga kapatid, you can go without degree. You can go without anything. But you cannot go without God with you. Pag hindi mo naranasan ng Panginoon, kapatid, wala kang gagamitin. Wala kang sasabihin sa mga tao. And so if we will pray with one thing just right now, ipanalangin mo na makilala mo ang Diyos sa isang paraan na hindi mo pa siya nakikilala before. Tayong lahat ay tumayo.